Paano ba mag-change ng lisensya mula non-pro to pro license? Hello guys! Para sa video ito, atin alamin kung paano mag-change ng driver license from non-pro to professional license para sa taon ito. Bago ang lahat, atin alamin muna ang mga kwalipikasyon, mga kailangan dalhin, mga bayarin at ang proseso nito. Mga kwalipikasyon. Una, dapat 18 taon ka na pataas. Pangalawa, marunong magbasa at magsulat, Filipino man o English. Pangatlo, dapat nasa malusog na pangangatawan at isip. Pang-apat, 0 o walang traffic violation o nabayaran mo na ang lahat ng violation mo. Kung may first 2 demerit, 3 buwan ang hihintayin mo para makapag-apply pagtapos mong bayaran ang mga penalties mo. Sa 3 ta 4 na demerit, 4 na buwan. At sa 5 pataas na demerit, 1 taon. Pang-5, kung kayo ay may lisensya para SRC1 o DL Codes A&A1, dapat lagpas na ng 6 na buwan mula sa pagkaka-issue ng lisensya. At RC2 o DL Codes, B, B1, at B2, 1 taon mula sa pagkaka-issue ng lisensya. Pag-6, dapat kumuha at ipasa ang CDE Online Validation Exam mula sa LMTS portal. Ang valid pang non-pro license, ay dapat maipasa mo ang Automated Theoretical Examination, ito ay makukuha sa loob ng limito. At kapag expired na ang iyong non-pro license, dapat maipasa mo ang Automated Theoretical Examination at Practical Driving Test sa loob ng LTO. Dako naman tayo sa mga kailangan dalhin o requirements. 4 lang ang kailangan dalhin. Una, original na lisensya, non-pro. Pangalawa, SIN number, dapat yun naka-Xerox na. Pangatlo, original medical certificate. Pang-4, APL form, bibigyan ka naman nila ng form sa loob o pwede mo rin i-download sa website. Para naman sa bayarin, medical certificate 500, application fee 100, change classification 100, license fee 585. Tumungo naman tayo sa proseso o kung anong dapat gawin sa loob. Bago kayo pumila sa Limito Center, dapat kumpleto na kayo sa 4 ng requirements. Magdala na rin kayo ng extra ballpen at huwag kalimutan ang pera nyo. Kung gusto nyong matapos ng maaga sa Limito, dapat nandun na kayo bago mag-alas 7 ng umaga. Mula sa gate pumila para sa unang hakbang. Diyan sa front desk, tatanungin nila kung anong transaction mo. Sabihin mo lang na magpapalit ka ng driver classification, from non-pro to professional. Ibigay mo yon mga requirements mo para ma-check nila. Pagkatapos nun bibigyan kanila ng APL form, fill up mo yun mga naka-checkmark sa form. Tapos pumunta ka sa evaluator, tatanungin kang anong kukunin mo at kung may babaguhin. Then mula doon hintayin mo tawagin yung name mo para sa cashier, after that biometric ka na. Wait ka para doon sa automated exam, kailangan maipasa mo yun, kung hindi mo na ipasa, pwede ka naman mag-retake kinabukasan. Pag nakapasa ka na sa exam, wait ka uli sa name mo para mabayaran mo yung license fee. Sa pinakahuli, hintayin mo lang ma-release ng lisensya mo sa counter. Para katulad nito sa video. Comment lang po para sa ibang katanungan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please press the subscribe button. Paki-like and share na rin.